Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ness. At ikukwento ko lang po sana sa inyo itong naging karanasan ni Papa sa aswang. Nang mga panahon yun ay binata pa lamang si Papa. Mga nasa bandang dekada 70 po ito nangyari sa Negros Occidental. Nagtatrabaho noon si Papa bilang isang gwardya sa isang tindahan na nasa bayan. Madalas ay malalim na nga yung gabi o kaya ay madaling araw na kung nakakauwi yung aking ama. Kahit nga may kalayuan yung kanilang bahay noon, wala namang problema si Papa dahil may sarili siyang motor na ginagamit sa kanyang transportasyon. Nga pala, hindi pa po ako pinapanganak ng mga panahong ito. Gawa ng malimit ngang ganoon yung mga oras ng kanyang pag-uwi. Dala-dala palagi ni Papa yung kanyang arnis sa kanyang bag. Yun po bang parang batuta? Magaling po kasi si Papa sa arnis at bilang proteksyon ay lagi niya yung dinadala kung sakaling may umagrabyado nga sa kanyang daan. Hindi ko lang po alam kung ano ba talaga yung tawag doon Pero baka yung sports po kasi mismo yung tinatawag na arnis. Basta alam kong gets nyo rin naman po yan. Sa ilang taong ganoon yung sitwasyon ni Papa ay nasanay na rin po ito. Wala rin siyang karanasang kababalaghan at hindi pa siya kailanman nakaranas ng mapagtripan sa daan. Wala rin namang tao tuwing umuwi ito. Halos wala nga siyang makasalubong. Nag-aalala man yung kanyang mga magulang sa maaaring mangyari sa kanya. Pero nung lumaon ay nakasanayan na rin po nila ito. Hanggang sa nagkaroon nga noon ng haka-haka sa baryo nila Papa tungkol sa taong nananambang daw sa daan, lalo na sa kanilang baryo. Sa may bahaging walang gaanong kabahayan at napakadilim. May ilan daw kasing umuwi ng gabi na inabangan daw ng naturang tao at sinusundan pa. Mabuti na nga lang at nagiging alerto naman yung mga tao at tumatakbo palayo tuwing nakikita nila yung taong yon. Kaya't hindi naman naabutan yung mga yon at wala namang nangyari sa napabalitang tinatambangan umano ng nilalang na yon. Hindi pa nakilala kung sino yon, pero may mga haka-haka na rin na kumakalat na marahil ay aswang daw yon na nag-aabang at naghahanap ng kanyang mabibiktima. Anak, mag-ingat ka tuwing umuwi ka at baka matsyempohan mo yung taong yon. Mahirap na at baka kung ano pa yung gawin sa'yo. Baka subukan kang atakihin o ano, basta mag-ingat ka. Wika pa raw ng nanay ni Papa noon sa kanya tuwing umaalis ito. Opo, Nay. Wala namang mangyayaring masama. Kapag may ginawa yung taong yon, hindi ako magdadalawang isip na patulan siya. Mapapasaan pa't naging gwardya ako kung hindi ko kayang protektahan yung sarili ko. Tugon naman daw ni Papa. Kahit ganoon, nagiging maingat naman yung aking ama noon lalo na kapag nagagawi na nga siya sa bahagi kung saan daw nag-aabang yung naturang tao. Nagiging alerto at mapagmatsyag naman daw siya sa kanyang paligid kapag nararating na niya yung bahaging yon ng daan. Sa katunayan, hindi naman daw kinakabahan noon si Papa lalo na nga kung tao lang din yung nag-aabang doon dahil alam niya na makakaya naman niya kung sakali. Ang inaalala lamang noon ng aking ama ay baka hindi raw tao at kung anong nilalang yung nag-aabang doon. Dahil alam niya na baka aswang nga yun at mahihirapan siyang labanan yun kung sakali. Naniniwala sa mga nilalang na yun yung aking ama noon. Kaya todo ingat din siya sa mga panahong yon. Hanggang isang gabi nga noon, hindi inaasahan ni Papa na mangyayari sa kanya yung ganong bagay. Nang makarating siya sa bahagi kung saan madalas na nag-aabang yung taong tinutukoy ng mga kababaryo niya, minadali na nga niya yung pagmamaneho. At sa ilaw ng kanyang motor, ay parang meron daw tao sa kanyang madadaanan. Hindi gaanong naninag ng aking ama yung naturang tao pero kinutuban siya ng hindi maganda. Kailangan ko nang bilisan yung pagpapatakbo. Baka kung ano pang gawin sa akin ng taong yan. Wika pa ni Papa sa kanyang sarili. Hindi na rin niya nilingon pa yung bahagi kung saan nga niya nakita yung taong yon dahil takot daw siyang baka makita niyang sinusundan nga siya nito. Pero alam niya na may kung ano talaga siyang taong nadaanan. Pinaninindigan na raw siya ng kanyang balahibo noon. Kaya malaki yung kanyang dudang hindi lamang yon pangkaraniwang tao.
Naisip ng ama ko noon na baka isa nga yung aswang. At noong nakalayo na raw siya sa bahagi kung saan nga niya nakitang nakaabang yung taong yon, inihinto ni Papa yung kanyang motor. Medyo malapit na rin naman sa bahay nila yung kanyang kinaroroonan, kaya't nakampante na rin siya sa pag-aakalang hindi na nga nakasunod sa kanya yung naturang tao. Mga halos 2 minuto raw na nakatingin si Papa sa kanyang nadaanan. Nang sa hindi kalayuan ay meron siyang napansing naglalakad. Hindi na nga nagdalawang isip yung aking ama noon na muling paandarin yung kanyang motor dahil sa tingin niya ay sinusundan pa rin pala siya ng taong yon. Hindi kaya aswang yon? Tanong lang daw ni Papa sa kanyang sarili at dumiretso na nga siya sa kanilang bahay. Ipinarada lang daw niya yung kanyang motor at patakbong pumasok sa kanilang bahay. Dahil tulog na nga yung mga tao sa kanilang bahay, nagdahan-dahan lang daw si Papa sa kanyang pagkilos gayong naibsan na rin yung kanyang kabang nararamdaman. Napaisip talaga yung aking ama noon kung sino nga ba yung taong yon at kung ano yung pakay niya sa mga taong dumadaan sa bahaging yon ng daanan. Ayon pa kay Papa, malakas raw yung kanyang kutob noon na meron talagang kakaiba sa taong yon. Kaya't sumagi nga sa kanyang isipan na sa susunod na nakaabang yon sa kanyang daan ay susubukan niyang kausapin. Nilamon na nga siya ng kuryosidad noon kung ano nga bang ginagawa ng naturang tao doon at bakit niya naisipang mag-abang ng mga dadaang tao roon at susundan na animoy nananakot. Hanggang sa biglang makarinig ng mga pagyabag sa labas ng kanilang bahay, si Papa. Sinilip niya kung sino nga ba yung taong naglalakad doon at gano'n na lang yung gulat ng aking ama nang makita nga niyang merong naglalakad palayo na parang nagmamadali. Napakunot na lamang siya ng kanyang noo dahil hindi nga niya nakilala kung sino nga ba yung taong yon. Nang mga sumunod nga raw na uwi ni Papa, kapag nakakarating na siya sa bahaging yon ng daan, ay nagiging alerto na raw ito. Hindi man niya matsyempohang nag-aabang pa rin doon yung taong yon, ay hindi pa rin nagpapakampante yung aking ama. Batid ni Papa na masusundan pa yung engkwentro niya sa naturang tao, kaya't inaabangan din daw niya yung pagkakataong yon. Hanggang sa isang gabi, medyo masama yung pakiramdam ni Papa noon. Dahan-dahan lang siya sa kanyang pagmamaneho. Nang medyo malapit na nga yung aking ama sa daan kung saan may nag-aabang na tao sa kanya, bigla-bigla na lang daw tumirik yung kanyang motor kapag minamalas nga naman. At dahil doon ay napamura daw siya dahil kahit anong gawin nito ay hindi nga niya ito mapaandar. Ano kayang nangyayari rito? Wala naman itong sira kanina. Wika pa raw ni Papa noon. Bumaba na lamang siya sa kanyang motor at tinignan kung ano bang maaring problema nito. Mabuti na nga lang at meron siyang dalang flashlight noon, kaya't ginamit niya yon upang inspeksyonin yung kanyang motor. Habang nasa ganong sitwasyon yung aking ama, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Pinanindigan din siya ng balahibo, kaya't natigil siya sa kanyang ginagawa at nagmasid sa kanyang paligid. Nilawan niya yung bahaging madilim upang alamin kung may tao ba o wala. Napailing na lang si Papa nang mapagtantong wala namang tao sa kanyang paligid. Kinalma na muna niya yung kanyang sarili at muling tinignan yung kanyang motor. Napamura yung aking ama dahil sa pagkakaalam niya ay wala naman itong sira. Dito pa talaga sa daang ito. Napakamalas naman oh. Reklamo pa raw ni Papa dahil hindi rin mawala yung pangingilabot niya habang naroroon. Dahil wala na rin siyang nagawa noon, minabuti niyang itulak pa uwi yung kanyang motor. Sinimulan na nga ni Papa noon na maglakad habang tulak-tulak yung kanyang motor. Di pa man daw siya nakakalayo sa kanyang pinagmulan, ay napahinto na nga yung aking ama dahil meron siyang natanaw na nakatayo sa hindi kalayuan. Dali-dali niyang binitawan yung kanyang motor at kinuha yung kanyang arnis. Nang mapansin ni Papa na gumagalaw yung naturang tao at animoy naglalakad papalapit, inihanda raw niya yung kanyang sarili at hinawakan ng mahigpit yung kanyang arnis. Sino ka ba? Bakit ka naririto ng ganitong oras? Anong kailangan mo? Medyo natataranta at magkakasunod pa nga raw nitong tanong. Hindi man lang tumugon sa kanya yung naturang tao, kaya't nakaramdam na nga ng takot si Papa. Pero kahit na ganoon ay hindi nga siya nagpatinag at nilakasan yung kanyang loob. Ilawan sana niya yung papalapit na taong yon, pero ganoon na lang yung kanyang gulat dahil maging yung kanyang flashlight na dala
ay tila hindi na rin gumagana. Napamura na lang daw ito dahil sa mga nangyayari. Mabuti na nga lang at medyo maliwanag pa yung buwan, kaya't kahit papano ay nakikita pa rin daw niya yung kanyang paligid. Patuloy sa paglapit sa kanya yung naturang tao, na napansin na nga ng aking ama na parang nagbabaga rin yung mga mata. Hindi ako maaring magkamali. Nagbabaga yung kanyang mga mata. Aswang nga marahil to. Sabi pa raw ni Papa sa kanyang sarili. Nakumpirma niyang tama yung kanyang hinala nang marinig niyang umangil yung nilalang na iyon. Sinipat ng maigi ni Papa yung naturang tao at doon nga ay napagtanto niya na habang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan ay parang nagbabago rin yung anyo nito. Paunti-unti kasi ay nagiging tulad ng aso yung paglalakad nito. Nang tuluyan nga itong makalapit kay Papa, naging isa na raw itong malaking hayop na may mapupulang mga mata. Dumapa lang raw ito sa lupa at tuluyang nagpalit ng anyo. Umaangil ito sa aking ama kaya't kitang-kita niya ang matutulis at naglalakihan itong mga ngipin. Naglakad pa ito ng ilang akbang, dahilan para bahagya namang mapatras yung aking ama. Walang ano-ano. Ay umalulong daw yung malaking asong yon, kaya't kinalabutan ng gusto si Papa. Bigla niyang naramdaman na nanginginig yung kanyang kalamnan, pero hindi nga siya nagpadala ron. Dahil umaalulong araw yung malaking asong yon, ay hindi na nga nagdalawang isip si Papa na tumakbo na. Inikilabutan na rin daw siya ng gusto noon. Lumihis lang daw siya ng daan at saka tumakbo ng tumakbo. Walang naging pakialam noon yung aking ama kahit maiwan pa niya yung kanyang motor. Nang mapalingon siya ay nakita niyang nakasunod na nga sa kanya yung malaking hayop. Napamura siya at lalo pang binilisan yung kanyang pagtakbo. Hindi dapat ako mahuli ng aswang na yon. Diyos ko, kayo na po yung bahala. Sana'y makauwi ako sa aking pamilya. Wika pa raw ni Papa noon habang tumatakbo. Mabuti na nga lang at nagamit muli niya yung kanyang flashlight na muli na raw umilaw noon. Kaya't kahit papano ay hindi nga siya nahirapan sa kanyang pagtakbo sa madilim na daan. Takbo lang daw siya ng takbo noon. Kahit alam niya nga nakasunod pa rin sa kanya yung nilalang. Patuloy lang daw siyang nagdarasal noon. At ganoon na lang yung pasasalamat ng aking ama nang sa hindi kalayuan ay meron siyang natanaw na parang ilaw ng sulo. Nakarinig din daw siya ng mga boses noon. Kaya alam niyang may mga tao sa hindi kalayuan. Doon na nga siya sumigaw ng tulong. Hindi siya tumigil sa kanyang pagtakbo, lalo at naririnig pa rin siyang hinahabol siya ng nilalang sa kanyang likuran. Tulungan po ninyo ako. May malaking asong humahabol sa akin. Meron pong aswang na humahabol. Sambit pa raw ni Papa noon na talagang natataranta. Naging alerto naman daw yung mga taong yun at inihanda yung kanilang mga dalang itak. Nagkataon pala na may mga dalang itak rin yung mga kalalakihang naroroon. Nilingon nga ni Papa yung kanyang nadaanan, pero hindi na rin daw niya nakita yung malaking asong yon. Talagang sinuyod pa raw ng mga taong yun yung paligid nung makalapit na nga si Papa sa kanila at sinabi yung kanyang naranasan. Nakarinig na lang daw sila ng alulong noon sa hindi kalayuan. At ang sabi raw ng mga lalaking yon, naglilibot rin daw pala talaga sila roon sa pag-asang baka matsyempohan nila yung aswang na nanghaharang sa daanan ng mga kababaryo nila. At nagkataon na narinig nga nila yung sigaw ni Papa kaya't nagtakbuhan rin daw sila palapit. Ayon pa sa kanila, ilang gabi na raw nilang binabantayan yung nilalang pero talagang hindi raw nila matsyempohan. Laking pasalamat na lang ni Papa sa kanila noon dahil kung wala yung mga ito ay baka nabiktima na nga siya ng nilalang na nanghaharang sa kanyang daan. Sumama pa raw si Papa noon at ilang minuto pa nga silang naglibot-libot bago nila binalikan yung kanyang motor. Tinulungan rin daw siya ng mga kalalakihan noon at sa awa naman ng Panginoon ay umandar naman daw po ulit yung kanyang motor. Nagpasalamat siya sa mga kalalakihan at pinaharurot na nga niya yung kanyang motor pa uwi. Nagdasal na lang daw siya noon na hindi siya muling masiraan dahil kung muling tumirik yung kanyang motor, hindi raw siya mag-aalinlangang tumakbo na lang pauwi ng kanilang bahay.
Mula po noon ay hindi na rin nakaranas yung papa ko ng ganon sa daan na yon. Marami na rin daw kasing mga kalalakihan yung rumoronda gabi-gabi. At kumalat na rin daw yung balitang merong aswang na nanghaharang sa daang yon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat po. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Jacob. At gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ni tatay sa aswang. Nang minsan kaming nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigang si Mang Noel. Nangyari ito dito sa isang probinsya sa Panay ng mga bandang dekada 90. Dati pong kasamahan ni tatay sa pagiging sikyo si Mang Manuel. Halos 2 taon din daw silang naging magkatrabaho. Kaya't naging malapit na rin yung loob nila sa isa't isa at naging magkaibigan. Nasa Karatig probinsya lang din namin nakatira ang pamilya ni Mang Manuel. Minsan na nga nakapunta noon si tatay sa bahay nila nang yayain niya ito sa kanyang kaarawan. May kalayuan lang sa bayan yung baryo nila Mang Manuel. Makalipas nga yung mga 5 taon rin siguro na hindi nagkita yung dalawa simula nga nang umalis si tatay sa pagiging gwardya. Isang beses raw ay natsyempohang nagkita sila sa bayan. Dumayo kasi si Mang Manuel sa aming bayan noon dahil may pupuntahan daw itong kakilala. Magkasama kami ni tatay ng mga panahong yon at dahil may sapat na oras ay nag-uusap silang dalawa. Nagkamustahan lang hanggang sa inimbitahan na nga ni Mang Manuel yung tatay ko na pumunta sa kanilang bahay. Kasal na ng panganay kong anak sa Sabado. Kung gusto ninyo, pumunta kayo sa bahay. Paanyaya pa nga noon ni Mang Manuel. Napatingin naman si tatay sa akin noon at nakitaan ko ng pagdadalawang isip yung kanyang mukha. Sige ba, susubukan namin ah. Tugon na lamang ni tatay noon. At natuwa naman si Mang Manuel dahil sa sinabi niyang yon. Aasahan ko kayo sa araw na yon ah. Wika pa nga nito. At tumango lamang yung tatay ko bilang tugon. Nagtagal pa nga ng mga halos 20 minuto yung kanilang pag-uusap noon. Hanggang sa nagpaalam na rin si Mang Manuel sa amin. Noong kaming dalawa na lamang ni tatay, tinanong ko nga ito kung talagang pupunta siya sa baryo ni Mang Manuel. Nagkibit balikat lang yung aking ama noon dahil hindi pa nga siya sigurado kung pupunta nga siya roon kasama ako o hindi. Hanggang sa dumating na nga noon yung araw ng Sabado. Dahil wala naman kaming gagawin ng araw na yon, nagpasya na lamang si tatay na pumunta sa baryo ni Mang Manuel. Kahit ilang oras nga yung biyahe namin papunta doon, ay hindi na lamang namin inisip pa. Dahil mas naisip namin noon na inaasahan kami ng kanyang kaibigan na dadalo sa kasal ng kanyang anak. Pagkagising nga namin ay kaagad na kaming nagbihis. Kinausap na rin ni tatay si nanay noon tungkol doon at pumayag naman nga yung aking ina. Siguraduhin lamang ninyo na makakauwi kayo bago gumabi. Alam nyo namang delikado sa daan. Wika pa nga ng nanay ko noon. Tumango lang yung aking ama noon at nang matapos na nga kami sa pag-aayos ng aming sarili, agaran din kaming nagpaalam kay nanay na aalis na. Kaagad kaming bumiyahe papunta ng bayan. Sumakay rin kami kaagad ng bus noon patungo sa probinsya nila Mang Manuel. Dahil medyo maaga pa ay wala pang gaanong pasahero, kaya natagalan nga kami sa paghihintay. Nang dumami na rin yung mga tao ay nagsimula na rin naman kaming bumiyahe. Pinagsabihan pa ako ni tatay noon na matulog na muna dahil matagal nga yung aming magiging biyahe na ginawa ko naman. At nung makarating na nga kami sa baryo nila Mang Manuel, agad naming tinungo yung bahay nila. At marami na nga yung kanilang bisita. Nakita naman kami ng kaibigan ni tatay. Kaya agaran itong lumapit sa amin noon at inanyayahan kaming pumasok ng kanilang bahay. Kumain na rin muna kami noon lalo na nga at nakaramdam na rin kami ng gutom. Habang kumakain, ay nagpapalinga-linga ako sa paligid. Maganda nga yung baryo nila Mang Manuel. Dahil tahimik at halos magkakakilala yung mga tao. Matapos naming kumain noon, ay inanyayahan na nga ng kanyang kaibigan si tatay na uminom. Tumanggi naman noong una yung aking ama. Pero dahil sa pamimilit ni Mang Manuel sa kanya ay wala na rin siyang nagawa kung hindi yung uminom na rin. Hindi na lamang ako magpapasobra ng inom pare ah. Alam mo na, uwi pa kami ng anak ko eh. Sambit pa nga ni tatay noon at tinanguan naman ng kanyang kaibigan. Tulad nga ng sabi ni tatay ay hindi siya nagpasobra ng inom
3 baso lamang ng alak yung kanyang ininom noon at saka nga siya tumigil. Nagpasya na rin kaming magpaalam kay Mang Manuel noon dahil uuwi na nga rin kami. At dahil naging abala na nga rin ito sa pag-aasikaso ng kanilang bisita, ay medyo natagalan pa bago nga siya nakausap ni tatay. Nakaramdam naman ako ng pagkabahala noon dahil hapon na rin po yun at siguradong gagabihin kami ng uwi. Kung sakaling hindi kami makaalis kaagad sa baryo nila Mang Manuel. Mga bandang 5:00 na nga ng hapon ay nakausap na nga ng aking ama si Mang Manuel. Nagpaalam na nga kaming uuwi na at nagpasalamat naman ito dahil sa aming pagdalo. Nagpasalamat rin po kami ni tatay noon at agaran na ring umalis. Binilisan lang namin ni tatay yung aming paglalakad noon papunta sa paradahan ng tricycle na naghahatid sa bayan. Nanlumo kaming pareho noon dahil wala man lang ni isang tricycle na nakaparada doon. Maghintay na muna tayo at baka may darating din mamaya, sabi pa nga ng aking ama. Naghintay nga kami noon at matapos yung halos kalahating oras ay may tricycle na nga ring dumating. Kinausap namin itong ihatid kami sa bayan noon at sa kabutihang palad ay pumayag naman po ito. Inihatid na nga po kami nito at habang nasa biyahe ay tahimik lang kami ni tatay. Kinakabahan naman ako noon sa hindi ko malamang dahilan. Madilim na nga yung paligid noong makarating kami sa bayan. Dumiretso kami ni tatay noon sa paradahan ng bus upang alamin kung may masasakyan pa ba kami pauwi sa aming probinsya. Mabuti na lamang at meron pang isang bus ron, kaya't sumakay na nga rin kami agad. Ayon pa sa driver noon ay maghihintay pa kami ng ibang pasahero dahil panghuling biyahe na raw yon. Kakaunti pa lang din naman kasi yung tao ron, kaya wala rin kaming nagawa. Habang naghihintay nga noon at nakaupo sa loob ng bus, ay napatingin na lang ako sa bintana. Nasa tabi ko nga noon yung tatay ko at habang nasa ganung sitwasyon nga, ay hindi ko inaasahan yung aking makikita. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako ng mga sandaling yon nang makita ang isang malaking ibon na biglang lumapag sa lupa. Kinusot ko pa nga po noon yung aking mata at nang tignan ko ulit yung bahagi kung saan ko nga nakita yung malaking ibon, nakita ko na yung babaeng hubot-hubad. Kakaiba po yung kilos nito at dahil wala ngang gaanong tao sa bahaging yon at madilim na rin, napagtanto ko na kanina lang ay ibon yung naroroon tapos bigla na lang naging babaeng walang saplot. Agaran ko agad na naisip noon na parang nagpalit ito ng kanyang anyo. Mabilis rin yung naging kilos ng babae noon at agaran din naman po itong nawala. Nagulat pa ako nang kalabitin ako ni tatay noon. Ganon na rin yung pagtataka nito dahil parang bigla raw akong natakot. Anong nangyayari sa'yo? At bakit ka namumutla? Para kang nakakita ng aswang ah. Wika pa nga ni tatay noon. Nanlaki yung aking mga mata nang marinig ko yung katagang aswang. Inilabutan din ako dahilan para manindig yung aking mga balahibo sa katawan. Lalo na nga sa may bandang batok. Hindi ko alam pero naisip ko noon na baka aswang nga yung nakita ko. Muli akong tinanong na aking ama noon kung ano bang nangyayari at pabulong ko namang sinabi sa kanya kung ano ba yung aking nakita. May malaking ibon po kasing lumapit doon, tay. At nang tignan ko ulit, naging isang babaeng hubot-hubad. Kwento ko pa nga po kay tatay noon. Tinignan naman na aking ama yung bahaging aking itinuro, pero wala na nga yung babae ron. Inilinga pa namin yung aming tingin pero wala nang tao sa bahaging yon. Sakto namang pagkatingin ko sa may pintuan ng bus noon, merong pumasok na babae. Maging si tatay na patingin din sa naturang babae. At nakaramdam ako ng kakaibang kaba nang madako sa direksyon namin yung tingin ng babaeng yon. May kung anong kutob din ako noon na siya nga yung babaeng nakita ko kanina. Kaya ganoon na lang din yung pagbilis ng tibok ng puso ko noon. Mabilis naman itong naghanap ng kanyang mauupuan. Tay, may kutob akong siya yung babaeng nakita ko. Sambit ko pa noon sa aking ama. Inilibot naman ito yung kanyang tingin sa kabuuan ng bus. At may napansin siyang buntis na nakaupo malapit sa babaeng kakaakyat lamang. Kung tama yung kutob mong aswang yung babaeng yan, anak, mukhang delikado yung buntis na pasahero ng bus. Wika naman ng tatay ko noon. Pareho kaming nabahala pero nanatili lang kaming kalmado. Nagsimula na rin noon yung biyahe.
kaya't itinoon na lang din namin yung aming atensyon sa daan. Hindi talaga ako natulog noon at nakiramdam lamang ako sa mga tao sa bus. Nang tumagal na nga yung biyahe ay naging okay naman yung lahat. Hindi na rin namin noon alam kung ano ba yung ginagawa ng babaeng pinaghinalaan naming aswang. Dahil natakot din si tatay na baka kung matyagan nga namin ito ay mahalata niya at gawan pa kami ng masama. Patuloy yung maayos naming pagbiyahe noon hanggang sa napasigaw nga yung babaeng buntis. Bigla-bigla lang po yon. At dahil sa komosyon na naganap, inihinto na muna ng driver yung minamaneho nitong bus. Nagkagulo naman yung mga tao noon at walang tigil na nagtanong kung ano bang nangyayari sa babaeng buntis. Nang lapitan siya ng mga kasabay namin sa bus noon, ganoon na lang yung kanilang pagkataranta nang makita nilang dinudugo nga yung babaeng buntis. Namimilipit rin po ito sa sakit ng kanyang tiyan, kaya't natataranta na nga rin yung mga pasahero. Napatingin naman kami ni tatay sa babaeng pinaghihinalaan naming aswang at nakaramdam kami ng takot nang makita itong nakatingin sa babaeng buntis habang naglalaway. Nanlilisik rin yung kanyang mga mata na animoy nananabik na sugurin yung babaeng buntis. Nang mapansin itong nakatingin kami sa kanya, matalim po kami nitong tinitigan na parang galit na galit ito sa amin ng tatay ko. Patuloy pa rin yung kanyang paglalaway, kaya't hindi na nga nakatiis noon yung tatay ko at tumayo nga ito upang sana ilapitan yung babaeng yon. Pero hindi pa man nakakahakbang si tatay ay mabilis lang ang tumayo yung babaeng aswang. Walang ano-ano ay napatingin sa kanya yung mga pasahero nang bigla nga itong napaangil. Maging yung driver na noon ay abala sa pag-aasikaso ng buntis ay napatingin din sa naturang babae. Magkakasunod na napaangil yung babaeng ito, kaya't napatras na nga yung mga pasaherong aming kasama. Nahimatay naman noon yung babaeng buntis kaya't mas nataranta nga noon yung mga tao. Napailing na lamang noon yung aking ama at walang pagdadalawang isip na sinigawan yung babaeng aswang. Dahil halos lahat ng mga pasahero ay babae, naglakas loob na lamang noon yung aking ama na itabo yung aswang na yon. Mabuti na nga lang at merong dalang lanseta yung driver noon. Binigay nga niya ito kay tatay at ginamit naman yun ng aking ama habang sinusubukan itong palisin yung babaeng aswang na nasa loob. Hindi tumigil yung aking ama noon kahit pa na sinisindak siya ng babaeng aswang na yon. At naging malala pa nga yung sitwasyon noon dahil lalong nanilisik yung mga mata ng babae. At talagang halos grabe na yung paglalaway nito na parang ibang tao na po ito. Nagawa siyang sugatan ni tatay noon dahil parang lalapit ito kay tatay kaya't ginamit nga ni tatay yung lanseta sa kanya. Nang masugatan siya ni tatay sa kanyang braso, lalo pa po itong umangil at sa pag-angil nito ay nagpalinga-linga ito sa paligid hanggang napatingin na lang po ito bigla sa bintana ng bus. At walang ano-ano, mabilis po itong tumakbo papalapit sa isang bintana at walang pagdadalawang isip na tumalon mula roon. Pagkatalon po nito at paglapag niya sa lupa, napakabilis po ng kanyang pagtakbo pasuot doon sa mga damuhan sa gilid ng daan. Grabe po yung gulat namin noon. Kahit yung ibang mga pasahero ay natataranta, pero pilit namin silang pinakalma. Alam na po namin noon na aswang nga yung babaeng yon. Kaya sinabi na nga namin noon na muli nang patakbuhin yung bus at baka bumalik pa nga yun. Mga ilang sandali naman po habang patuloy na kaming nasa biyahe ay bumuti naman yung pakiramdam ng babaeng buntis. Meron po kasing isang pasahero noon na parang may konti ring alam sa panggagamot. Ayon pa dito ay walang dudang aswang raw yung babaeng tumalon sa bintana. Pero hanggang makarating naman po kami noon sa aming pupuntahan ay wala na ring nangyari pang kung ano. Meron ding mag-asawang pasahero noon na nagboluntaryong sasamahan na lamang sa pag-uwi yung buntis dahil madadaanan rin daw nila yung bahay nito. Hindi po namin makakalimutan ng tatay ko yung karanasang ito. Mabuti na nga lang at hindi na rin naulit yung mga ganitong pangyayari. At dito ko na nga rin tatapusin yung kwento at maraming salamat.
Ako nga po pala si Rhea. Totoo ko po itong pangalan at taga Mindanao po ako. Pero ang pangalan po ng iba dito ay hindi po nila mga totoong pangalan, pinalitan ko na po. Nakatira po kami sa liblib na lugar sa Mindanao. Hindi ko na po babanggitin pa ang tunay na barangay namin pero bibigyan ko po ng clue ang iba po nating mga tagapakinig. Ang barangay po namin na ito ay malapit po sa sinasabi po nila na Pulang Ilog. Pangalawa po ito sa lahat ng pinakamahabang ilog sa Mindanao. Karanasan po namin ito ng pamilya namin, lalo na po ng kuya ko na naging biktima po ng kwento po na ito. At itago na lang din po natin yung kuya ko sa pangalang Lucio. Isang madaling araw po, mga bandang 4:00 po ng umaga. Maaga pong gumising yung kuya ko para magkape kasi sa probinsya po. Halos lahat po ng mga tao ay madaling araw pa lang po nagkakape na. Para maaga din pong makapunta ng kani-kanilang trabaho sa sakahan. So yun na nga po, habang nagkakape po yung kuya ko sa terasa po ng bahay habang nakatalikod po siya sa may bandang pintuan, kung saan may kadiliman nga po sa parting yon. Gawa ng madaling araw at nanonood po noon ng TV si kuya. Maya-maya pa, meron pong biglang kumalabit sa kanya. Pagtingin po niya, nakita po niya ang pinsan po namin. Kaya hindi po niya yon pinansin at nilagay po niya sa may bandang likod ang kape niya sa pag-aakalang magkakape rin po yung pinsan ko habang nakatutok po si kuya doon po sa TV po namin. Ganon po kasi talaga sila. Habang nanonood po yung kuya ko, ay bigla na naman po siya nitong kinalabit. At nung nilingon po ng kuya ko, nakangisi lang po sa kanya yung pinsan po namin. Pero hinayaan pa rin po yun ni kuya. Dahil nga pinsan naman po namin yon at sanay naman po silang dalawa na ganun po talaga. Itago po natin yung pinsan namin sa pangalang TJ. Medyo may pagkaloko-loko po kasi talaga ito. Kaya hinayaan lang po yun ni kuya pero pagharap po ulit ni kuya para manood po ulit ng TV, dito po siya kinalabit ng paulit-ulit ng pinsan po namin. Hanggang nung humarap po ulit si kuya sa kanya, bigla po nitong kinuha yung kape ni kuya at tinapon po sa lupa. Kaya doon na po nag-init ang ulo ni Kuya Lucio. At agad po niya itong hinampas sa may bandang ulo ng katabi po niyang martilyo. Siyempre, hindi naman po yun kalakasan. Itong pinsan po namin na ito, bigla na lang pong tumakbo palayo sa baba po ng bahay namin sa may tabi po ng sapa. Kung titignan po, parang normal lang po na lokohan po ng magpinsan. Pero mga bandang 6:00 na po ng umaga, bigla pong dumating ulit yung pinsan po namin at hihiram daw po ito ng bolo. Kaya nagtanong po sa kanya yung Kuya Lucio ko habang tumatawa-tawa pa. "O insan, ramdam mo ba ang sakit ng martilyo?" Wika pa po ni kuya. Pero itong pinsan po namin, nagtataka po na parang hindi po niya alam kung anong pinagsasabi ni kuya. Kaya binalik po niya ulit ang tanong sa paraang, "Anong martilyo, insan?" Sabi naman po ng pinsan po namin. Kaya sabi po ni kuya, "Huwag ka na ngang magkaila. Kanina, di ba, hinampas kita ng martilyo? Ang kulit mo kasi. Yan tuloy, nakatikim ka." Sagot naman po ni kuya. Pero ang pinsan po namin na ito, nagtataka pa rin po, sabay sabi po ng, "Hindi naman ako pumunta dito kanina. Katunayan nga, kakagising ko lang din. Kasi napagod ako kahapon sa pag-aararo. Kaya malabo namang pupunta ako dito." Sagot pa po nito. Kaya nagtaka po yung kuya ko. Ang sabi po nito, "Kung hindi ikaw yung hinampas ko ng martilyo, sino?" Wika pa po nito. Itong kuya ko po kasi na ito ay hindi naman po naniniwala sa mga kababalaghan. Kaya ang nangyari ay hinayaan na lang po nila yon.
na parang normal na lang po na araw at pumunta na po sila sa kani-kanilang mga trabaho. Pagdating po ni Kuya ng tanghali, nagpahinga lang po ito ng mga hanggang 2:00 po ng hapon. Bago po ito bumaba sa may sapa para maligo. Mga 30 minutos po ay umahon din po ito para maaga naman pong magpunta sa kabilang barangay para maglaro po ng basketball. Pero habang paakyat na po siya papunta po sa bahay namin, napansin po ng papa ko na parang nahihilo po yung kuya ko. Kaya agad pong nagtanong si papa sa kanya. Pero ang sagot po ni kuya, sobrang sakit lang daw po ng kanyang ulo. Parang pinukpok daw yung pakiramdam. Agad naman po siyang tinulungan ni papa para ipasok po sa kanyang kwarto. At dahil po doon ay hindi na po ito nagpunta sa kabilang barangay. At buong araw po na iyon ay hindi po tumigil yung pananakit ng kanyang ulo. Hanggang sa pagsapit po ng gabi, napansin po ni papa na meron pong isang babae na nakatayo po sa hindi kalayuan sa bahay namin. Ang papa po namin na ito ay naniniwala rin po sa mga kababalaghan, lalo na po sa mga aswang. Kaya agad po itong pumasok po ng bahay at ang sabi po nito kay nanay, "Milay, nandyan si Tandang Suling. Kaya dyan ka lang bantayan mo si Lucio. At tatanungin ko lang yung matanda kung bakit siya nandito." Wika pa ni papa sa nanay ko. Paglabas nga po ng papa ko, ay agad po niyang tinanong kung bakit. "Ano bang sadya niyo dito?" Tanong pa po ni papa. Pero ang tangi pong sinabi ng matanda, "Ang sama ng ugali ng anak mong si Lucio. Bakit naman niya hinampas ng martilyo ang ulo ng aking anak? Nakikipagbiruan lang naman sa kanya kanina." Sagot naman daw ng matanda. Pero nagtataka yung papa ko kung ano ang pinagsasabi ng matanda. At ang sabi pa raw nito bago siya tumalikod ay pagbabayaran daw ni kuya ang ginawa nito sa anak ng matanda na si Tonyo. Kaya wala pong nagawa yung papa ko noon, kundi bumalik po doon sa loob po ng bahay at nagtanong po siya kay kuya kung totoo ba yung mga sinasabi ng matanda. "Nandito si Suling. Hinampas mo raw ng martilyo ang kanyang anak." Wika pa po nito. Pero ang sabi po ni kuya ay hindi raw niya alam ang pinagsasabi ng matanda. At doon nga po kwento ni kuya sa papa namin ang nangyari noong madaling araw. At ang sabi pa raw ni kuya, paano nga namang naging si Tonyo yon? Kaninang madaling araw daw, yung pinsan talaga namin, yung nahampas ni kuya ng martilyo. Dahil nga po sa kakulitan po nito. Doon na po nagtaka si papa at nabanggit po nito na ang nanay raw pala ni Tonyo, na yung matanda nga po na pumunta po sa amin, ay may minana raw na pagkaaswang sa ama raw nito. Kaya medyo kinilabutan po kami noon. Habang natutulog na po kami, siguro mga bandang 11:00 po ng gabi, bigla pong kumalampag ang bubong namin noon. At halatang halata po na meron pong lumapag dito na parang isang malaking ibon. Pero hindi naman po nagtaka yung papa namin. Sabay sabing, "Nako Suling, umalis ka na dito. Wala kaming panahon para makipag-areglo sa'yo ngayon. Kaya ipagpabukas mo na lang yan." Sigaw pa po ng papa ko noon. Kaya siguro nagalit po ito at lumipat po sa may bintana namin, kung saan niyugyug po nito yung jealousy. At natanggal nga po yung isang jealousy po ng bintana. Kaya doon na po nagalit yung papa namin at lumabas po ito. Dala-dala po yung malaki niyang bolo na ginagamit po niya sa pagputol po ng maliliit na kahoy sa sakahan. Nagdala po si tatay ng isang pirasong gulong at sinunog po niya yon, dahil alam nga po niya na ayaw po ng mga aswang sa amoy ng goma. Hinahamon po niya ito
na magpakita dahil magtutuos raw po sila. Pero hindi po nagpakita yung aswang. Nabigo lang po yung papa ko nung gabi po na yon. Hanggang sa kinaumagahan nga po, maaga pong gumising si mama para maghanda na rin po ng makakain at ng baon ko papuntang paaralan. Pagpasok po niya ng kwarto ni kuya, agad po itong napasigaw at tinawag po niya yung papa namin. Dahil yung kuya daw po namin, meron daw malaking bukol sa ulo. Kaya agad pong pumasok si papa para tignan po yon. Ako naman ay maliligo na rin sana para makapunta ng paaralan. At kahit ganun po yung nangyari ay pumunta pa rin po ako sa paaralan. Pag-alis ko po ng bahay, nakasalubong ko po yung matanda. Kaya agad po akong yumuko at naglakad na parang wala po akong nakita. Pero hinabol po ako nito at sinabing, magbabayad ang kuya mo sa ginawa niya sa anak ko. Pahihirapan ko muna siya bago ko ito patayin. Wika pa po nito, sabay ngumisi. Ako naman po ay agad pong bumalik sa bahay namin para sabihan po si papa kung ano po yung sinabi ng matanda po sa akin. Kaya sabi lang po ng papa ko, sabi ko na nga ba, yang matanda na yan, siya ang may gawa sa nangyayari sa kuya mo. Wika pa po ng papa ko. Pero wala po kaming ginawa doon sa matanda. Siyempre, wala naman po kaming ebidensya. Paglipas po ng mga 1 linggo, lalo pong lumala yung karamdaman po ni kuya. Kaya pinatawag na po ni mama ang manggagamot po na asawa din po ng kapatid ng nanay niya. Naitago po natin sa pangalang Lolo Rafi. Kinahaponan po ay agad nga pong pumunta doon si Lolo Rafi. Pero pagdating pa lang po nito, agad po niyang sinabi na mukhang malala ang ginawa sa apo ko ah. Kaya paghawak pa lang po niya sa ulo ni kuya, sinabi po niya na kinulam raw po si kuya. At ang sabi pa po nito, alam raw po niya kung sino yung may gawa. Yung matanda raw na malapit sa tuktok ng bundok. Na alam nga po namin na walang iba kundi si Lola Suling. Umabot po ng halos mga 3 araw din si Lolo Rafi sa bahay namin. Pero mas lalo pa rin pong lumala ang nangyayari po sa kuya ko. Kaya nagpasya na po sila papa. Nadali na po si kuya sa ospital. Nagbabaka sakali po na baka doon gagaling kasi sumuko na rin po si Lolo Rafi sa panggagamot po sa kuya ko. Masyado raw pong malakas yung kulam. Kaya wala pong nagawa sila papa kundi dalhin nga po si kuya sa ospital. Pagdating po ng mga 9 na araw ni kuya sa ospital, sinabi na rin po ng doktor na malubha na raw ang kalagayan nito at hindi na raw magtatagal. At nung mga 12 araw na po si kuya doon sa ospital, nalagutan na rin po ito ng hininga. Agad rin pong inuwi nila papa si kuya para nga po sa libing nito. Nagawa po talagang kunin ng matanda sa amin ng kuya ko. Dahil bukod nga po sa pagiging aswang, isa rin po itong mangkukulam. Wala po kaming nagawa noon. Pero hanggang dito na lang po muna yung kwento ko. At agad ko rin pong ipapadala yung kasunod kapag nailabas na po ninyo itong unang bahagi ng kwento. Maraming salamat po. Naniniwala ka bang lahat ng mga aswang ay natural na masama? O naniniwala kang merong mga hindi ganon kasama o mga mabubuti na inunahan lang gawa ng masama? Kaya ninais nila na maghiganti. Ako, naniniwala akong may mga mabubuting aswang na pinipilit lang makipaghalubilo gaya ng mga normal na tao. Ang ilan nga lang sa kanila nakararanas din ng karahasan ng mundong ito na nagtutulak sa kanila para mapunta sa isang posisyon na pilit na nga sana nilang iniiwasan. Ang mga bersyon ng kanilang mga sarili na pilit nilang ikinahon
Ngunit napipilitan silang ilabas dahil sa natural na kalupitan ng mundo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Annabel. Isang dalagang nasa 17 taong gulang nang mangyari itong kwento na ito. Sa isang baryo sa Mindanao. Mas maiging hindi ko na rin pangalanan dahil sa personal na mga rason. Nakatira kami sa isang maliit lang na baryo. Lahat ng mga tao dito magkakakilala. Subukan lang ng mga dayo na makipag-away dito sa baryo namin. At siguradong buong baryo talaga ang kanilang makakalaban. Lalo na nga noon. Ang problema lamang, kung taga-ibang baryo ang kaaway, nagkakaisa naman ang mga kababaryo ko. Pero hindi rin maiiwasan na may nangyayaring mga away sa loob mismo ng baryo. Na mga magkababaryo mismo nag-aaway din. Meron din kasing mga barumbado na lagi na lang sangkot sa gulo. Hindi maiiwasan yung ganon sa isang barangay. Merong isang grupo ng mga barumbado noon sa baryo namin na kinaiinisan ng halos lahat sa lugar namin. 3 sila na laging magkasama. Itago natin ang 3 sa pangalang Allen, Ryan at Kiko. Itong 3 talagang ito yung pinaka-problema ng barangay noong panahon na iyon. Dahil kapag nalalasing yung mga ito, kung ano-anong kalokohan ang kanilang ginagawa, madalas din silang mapaaway. Meron kaming tindahan noon at ako lagi yung bantay kaya alam na alam ko talaga. Yung tipong nakikipagbardagulan ako sa kanila kapag namimilit silang makautang ng alak kapag wala nga silang pangbayad. Maliit na tindahan lang yung amin kaya hindi talaga nagpapautang sa mga kagaya nila. Pero minsan, sa tindahan pa rin namin mismo nagkakagulo banda dahil doon nga rin sila banda tumatambay. Hanggang meron kaming nabalitaan na may tinambangan daw yung 3 na isang dalaga naming kababaryo dahil gabi na raw ito nakauwi at nagkataon na natsambahan ng 3 barumbado. Lasing daw yung mga ito at hinarang daw nila yung dalaga. Pinagtangkaan daw talaga nilang gawa ng masama. Gusto raw nilang pagsamantalahan. Mabuti na lang daw at nakawala agad yung dalaga at nakatakbo. Dahil nga sa kalasingan ay hindi nga nila nagawang mahabol yung dalaga. Pero medyo na-trauma daw yon. Kaya isang gabi, bumili ng yosi yung 3 sa tindahan namin. Ako yung bantay noon. Nang biglangang dumating si Mang Nanding. Itong si Mang Nanding, yung tatay ng dalaga na pinagtangkaan ng 3 barumbado. Lumapit ito sa tindahan at mahinahong kinausap yung 3. Ang sabi nito, "Total mukhang hindi naman kayo lasing ngayong gabi at nandito na rin naman tayo. Gusto ko lang sanang sabihin na wag naman sana ninyong gawin yon sa anak ko. Na-trauma yung anak ko eh. Magkababaryo naman tayo eh. Wag naman sanang ganyan. Ako ayoko ng gulo pero aaminin kong nagalit ako sa ginawa ninyo." Sino ba namang tatay ang hindi? Bungad noon ni Mang Nanding. Kumunot agad yung noon ng 3 na medyo hindi nagustuhan ang sinabi ni Mang Nanding kahit mahinahon naman yung pagkakasabi nito. Nakikinig lang ako sa kanila noon. Ang sabi pa ni Mang Nanding, humingi naman sana kayo ng pasensya at wag na ninyong gawin yon sa kahit kanino. Kung ibang tao ang ginawa ninyo ng ganyan, malamang may gagawin na yon para pagbayarin kayo. Pero hindi ako ganun eh. Ayokong magkagulo tayo dito. Yan lang naman yung hinihiling ko sa inyo eh. Bilang ama na rin. Dagdag pa nga ni Mang Nanding noon. Pero nagalit agad si Allen. Kung makapagsalita ka, parang binibigyan mo pa kami ng pabor ah. Hindi kami hihingi ng pasensya. Wala naman talaga kaming ginawa eh. Kinakausap lang naman sana namin ang anak ninyo eh. Sagot naman ni Allen. Sabay tinulak niya agad si Mang Nanding. Pagtayo ni Mang Nanding, bigla siyang hinawakan ng 2 pa
at pinasuntok nila kay Allen. Naggulat ako noon dahil maayos yung pakikipag-usap ni Mang Nanding, pero paulit-ulit na sinasabi ng tatlong barumbado na parang pinagbabantaan daw sila ni Mang Nanding. Hanggang sa nagulat na lang ako nung biglang sinikmuraan ni Allen si Mang Nanding, hanggang sa ang bilis po ng pangyayari at pinagtulungan na nga po nila yung kawawang kababaryo namin. Sigaw ako ng sigaw noon. Naitigil na nila yon pero parang hindi nila ako narinig. Hanggang maglabasan ang ibang kapitbahay namin. Sumisigaw na kami noon na tumigil na sila. Pero tinadyakan pa nila ng paulit-ulit yung kawawang si Mang Nanding kahit nakhandusay na ito sa lupa. Ang bilis kasi ng pangyayari na hindi man lang nakapalag si Mang Nanding. Basag-basag po yung mukha nito noon. Talagang duguan. Kumuha pa nga si Allen at Kiko ng putol na kahoy na talagang parang ayaw pa nilang tigilan at gusto pa nilang hampasin gamit yon. Hanggang sa lumabas na nga yung tatay ko at inawat niya agad si Kiko. Si Allen naman kapitbahay lang din namin, kaya lumabas din yung tatay nito para awatin siya, pero pati yung kanyang tatay sinuntok pa nito. Partida, hindi naman siya lasing ng gabing ito. Nung makita yun ng tsuhin ko na bagong labas lang nga rin noon, doon na niya agad nilapitan si Allen at binigyan niya ito ng isang suntok. Isang suntok lang ng tsuhin ko, bulagta na sa lupa si Allen. Lalo at malaking tao nga yung tsuhin ko. Nung mangyari yon, tumakbo na nga si Kiko at pati si Ryan. Si Allen naman, pinabangon na ng kanyang tatay at ipinasok sa kanilang bahay. Kawawa si Mang Nanding noon, duguan, at nung pinabangon ay iika-ika na kung maglakad. Pero yung tingin ni Mang Nanding noon kila Allen at sa iba pa, talagang galit na galit. Maayos siyang nakipag-usap, pero ang ending, siya pa nga yung ginago ng husto. Kilalang mabait na tao si Mang Nanding sa baryo namin at responsable itong ama at asawa. Kaya gano'n na lang din yung galit namin sa tatlong magbabarkada. Pero naglakad lang pauwi si Mang Nanding noon habang inaalalayan siya ng tatay ko. Medyo magkaibigan din kasi sila. Kinabukasan, nabalitaan namin na hindi man lang daw nagreklamo sa barangay si Mang Nanding. Tinanong daw siya ng kapitan namin kung anong balak niyang gawin. Pero hindi na raw siya magrereklamo at ang sabi lang daw nito, may araw din daw yung tatlo at makakakita din daw sila ng kanilang katapat na magbibigay sa kanila ng leksyon. Lumipas yung mga isang linggo noon. Naglalaba ako sa may labas ng bahay namin nung narinig ko ang isang nakakagulat na balita. Ayon sa mga kababaryo ko, may humarang daw na isang malaking hayop kay Kiko noong isang gabi. Hindi daw siya pinatay pero masama daw talaga ang kanyang lagay. Nung marinig namin yon, nagmadali kami ni nanay noon na pumunta doon sa bahay nila Kiko. Nakita ko rin si Allen na lumabas ng bahay nila at nagmadaling tumakbo papunta doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating namin doon, hindi ako makapaniwala sa nakita ko, Sir Dan. Nakaupo naman si Kiko, pero hinang-hina ito at napakarami nitong sugat. Meron siyang mga kalmot sa kanyang mukha. Sa totoo lang, halos sa kanyang buong katawan. Talagang punong-puno ng galos, Sir Dan. Meron ding mga kagat sa kanyang kamay at binte. Masama talaga ang kanyang lagay, pero kung titignang mabuti, wala naman siyang sobrang lubha talagang sugat na posible niyang ikamatay. Pero syempre, kung mapabayaan yung kanyang mga sugat, baka delikado rin yung kanyang buhay. Parang sinadya lang napahirapan siya. Ayon kay Kiko, nagulat na lang daw siya nung biglang may dumumog sa kanya
ng malaking hayop. Ayon sa kanya, sa kanyang buong buhay daw, nung gabi pa lang na iyon siya nakakita ng ganong hayop. Kakaiba daw talaga yung itsura. At yung mga tingin daw nito parang hindi lang daw hayop. Yung tipong parang kilala daw talaga siya na galit sa kanya. Pero nagpipigil pa rin na tuluyan siyang patayin. Tahimik lamang si Allen noon. Pero nung dumating si Ryan, meron itong biglang sinabi sa lahat ng mga nandun. Nagtanong siya kay Kiko at nilarawan nga niya yung itsura ng hayop. Tugmang-tugma yung kanyang pagkakalarawan sa itsura ng hayop na sumalakay nga rin kay Kiko. Ayon kay Ryan, hindi daw siya naglalabas ng ilang gabi na. Dahil ilang gabi na rin daw na meron siyang napansing umaali-aligid na isang hayop sa labas ng kanilang bahay. Pareho yung itsura ng hayop doon sa umatake kay Kiko. Sabi ni Ryan, baka aswang daw talaga yon at meron daw silang atraso, kaya binabantayan na sila para makapagiganti. Nung sabihin yun ni Ryan, halatang napaisip si Allen. Pero naging abala na po sila sa mga sugat ni Kiko. Dinala ito sa ospital. Dahil ang dami talaga ng sugat, na ayaw pa rin sana nitong magpadala pero pinilit na siya ng kanyang mga magulang. Bago siya naisakay sa jeep, tinignan ni Lolo Badong yung kanyang mga sugat. Itong si Lolo Badong ay merong konting kaalaman sa kababalaghan at ang sabi nito, gawa daw talaga ng aswang yung ganong klase ng sugat. Halata daw na walang balak na patayin si Kiko. Dahil kung ginustong araw nito, baka nakita na lang daw yung bangkay ni Kiko doon sa daan. Nagtinginan kami nila nanay noon. Isang tao lang yung naisip namin. Walang iba kundi si Mang Nanding. Hanggang isang gabi, pauwi kami ni tatay sakay ng motor. Nung magkataon pa talaga na nasa may parte kaming walang mga pamamahay at mahina lang yung patakbo namin, nung bigla kaming makarinig ng sigaw. May kalakasan yon. Pero alam po ninyo yung tipo ng sigaw na parang naputol. Yung parang tinakpan bigla yung kanyang bibig nung sumigaw ito. Napatigil kami noon at pinatay muna ng tatay ko yung dala naming motor. Hanggang sa makarinig kami ulit ng mahinang pagsigaw na parang nagpupumiglas. Doon yun ang galing sa may kakahuyan. Tapos bigla na lang tumahimik. Ano kaya yun, tay? Tanong ko noon, pero itinabi lang saglit ni tata yung motor at pinatahimik niya ako. Sabay kinuha niya yung flashlight sa compartment. Pati na rin yung maliit na kutsilyo. Dito ka lang, anak. Titignan ko lang, sabi ng tatay ko noon. Pero syempre hindi ako pumayag na maiwan. Kaya pilit akong sumama. Mga ilang metro pa lang kaming nakapasok sa kakahuyan at inilawan ni tatay sa may unahan. Napasigaw ako nung may nakita kaming nilalang na merong hinihilang tao papasok sa masukal na parte. Nailawan yun ng tatay ko, kaya mabilis na tumakbo yung tatay ko. At syempre, sumunod na rin ako. Nung inilawan ni tatay, parang nakilala niya. Nanding, ikaw ba yan? Nanding, wag! Sigaw ni tatay noon. Nung sabihin niyo ng tatay ko, tumigil po yung nilalang, Sir Dan. Ang sabi ni tatay, nakilala daw niya agad dahil mukhang si Allen daw yung hinihila ng nilalang. Na mukhang nawala na nga ng malay kaya hindi na nakasigaw si Allen. Lumingon po bigla yung nilalang noon. At ibang-iba po yung itsura nito. Tumigil na po ito na parang inamin na rin niya na siya nga si Mang Nanding. Nakakatakot pero nasaan yung tao ito? At may suot rin na damit. Yung mukha lang talaga nito at yung mabalahibo niyang balat, yung talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Tay, hindi yan si Mang Nanding. Aswang yan, sabi ko noon. Dahil hindi ako makapaniwala
Si Nanding yan. Alam ko. Nanding, anong balak mong gawin dyan kay Allen? Huwag mong gawin yan. Alam kong grabe ang ginawa nila sa inyo. Pero hindi ka masama. Sigurado ako dyan. Sabi ng tatay ko noon. Nang marinig yun ng nilalang, binitawan niya si Allen na wala pa ring malay at bigla itong nagsalita. Wala akong balak na patayin siya, pero bibigyan ko lamang ng leksyon, gaya ng nangyari kay Kiko. Iisa-isain ko sila, mga hayop sila. Kung wala lang mga tao ng gabing yon, gumanti na sana ako agad. Isa akong aswang, pero ni minsan, wala akong sinaktang tao. Si Kiko yung kauna-unahan. Pinagtanggol ko lang yung anak ko, pero ganun yung ginawa nila. Alam mo yan, Annabel. Nandun ka ng gabing yon. Sabi po nito sa akin. Pero hindi ako nakapagsalita dahil sa kaba. Pero nung nilapitan siya ng tatay ko, unti-unting bumalik ang kanyang normal na itsura. Ang sabi ni tatay noon, umuwi ka na, Nanding. Ako nang bahalang magpalusot dito kay Allen. Nakita ba niya ang itsura mo nung hinila mo siya dito? Tanong pa ng tatay ko noon. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Wala akong balak na patayin siya. Gaganti lang ako sa kayupang ginawa nila. Sagot naman ni Mang Nanding. Sinabi na lang ni tatay noon na naniniwala kami. At sinabihan niya itong umalis na at kami na ang bahala. Tumangulang siya noon at agad na ngang tumakbo palayo. Inuwi namin si Allen sa kanila. At sinabi namin na nakita lang namin itong nakahandusay sa daan. Nakainom naman din kasi ito. Hindi siya naniwala nung una, syempre. Pero hinayaan lang namin. Kinausap siya ng tatay ko noon na humingi na lang sila ng tawad kay Mang Nanding at wag na nilang guluhin yung tao. Nung tinitignan ko po si Allen, napansin ko pong alam na po nito kung anong nangyayari. Kaya kinabukasan, nabalitaan namin na sumunod nga si Allen sa ibinigay sa kanyang payo ng tatay ko. Pero syempre kumalat na po yung usap-usapan noon sa baryo namin na baka aswang daw si Mang Nanding. Hindi maiiwasan talaga na mapag-usapan yon. Simula nun, nagbago si Mang Nanding at naging mailap ito sa mga tao. Malayo sa Mang Nanding na nakilala namin noon. Pero karamihan sa mga tao sa baryo, naniniwala pa rin na hindi siya masama. Talagang grabe lang yung ginawa sa kanya ng tatlo na nagtulak sa kanyang gumanti. Buti nga hindi niya pinatay. Simula din nun, nagpakatino na rin yung tatlong barumbado. Minsan talaga may mga mabubuting tao na nagiging masama dahil din sa kasamaan at kalupitan na ginawa sa kanila ng ibang tao. Kahit sino pa, maging mabuti po tayo sa ating mga kapwa. Hanggang dito na lang ang kwento at maraming salamat.